melhor forma. Yung araw nga, ito na nga yung part 5 ng paggawa natin ng Mio Sporty natin na 4-valve. Tapos na nga natin ayusin lahat dito sa may crankshell niya. Kaya ngayon, ang gagawin ko naman ay sasalpak natin yung block niyan para masukat natin yung piston kung talagang masikip ba yan o okay na. Kasi kung hindi pa, i-honing natin. Na nga pala yung piston ring niya, yung block ka natin at saka piston ay high speed nga yung tatak niyan. Thailand nga yan, pero wala na masyadong nagtitinda ng block na ganyan ngayon dahil sa sobrang dami na nga ng mga bagong brand. Kinabit ko na nga kagad tong block na napakalaki na to para makita ko at masukat ko kung okay na ba talaga yan. Pagkakabit ko nga niyan at tinesting ko yung galaw ng piston, medyo mahigpit nga yan at baka gasgasin niya yung block kapag uminit. Kaya tinanggal ko ulit yung block para mai-honing ko muna para kahit konting break-in na lang yung gagawin ay hindi to magasgas. Nga pala yung pang-honing na machine, pwede mo rin naman manu-manuhin, kaya lang mas maganda kung gagamit ka talaga ng machine kagaya nito. Pang nililiha nga yung loob niya ay tuloy-tuloy namang nag-i-spray yung diesel dyan para hindi nga masyadong magasgas at uminit. Para smooth lang din yung ikot ng liha dyan. Pagkatapos mo ang i-honing yan ay ito na, sobrang smooth na nga nung piston yan. Ang susunod ko nga na gagawin ay magbabalve lapping nga ako ng balbula. 4 nga to para siguradong wala nga talaga siyang singaw. Lagyan mo nga lang yan ng grinding compound tapos ipapaikot-ikutin mo lang yan gamit yung barena para matanggal yung mga bon na namuo doon sa may balbula saka doon sa may valve seat. Nilinis na natin yan, kaya lang hindi perfect yon kasi nga kailangan talaga i-valve lapping yan para lumapat yung valve seat saka yung balbula para talagang sigurado na walang singaw. Dahil kapag sumingaw yung mga balbula niyan ay talagang hindi aandar na maayos yan at mahina yung hatak dahil hindi buo yung compression niya. At na balbula nga pala yan ang iba-valve lapping mo kaya medyo matatagalan din. Mo nga pwedeng madaliin yan kasi nga baka masobrahan mo yung pag-grind dyan at maubos naman yung balbula kaya dahan-dahan lang hanggang matanggal lang yung mga carbon. Tapos kung ang linisin yung mga balbula niya na ito na, ikakabit ko na nga sa head. Sa mo lang ikakabit dyan, 4 na piraso, madali lang naman ikabit dyan. Di ko na kailangan paliwanag kung paano kasi alam mo naman na kung paano magkabit yan. Katapos noon, ang gagawin ko naman ay lalagyan ko na ng grasa tong piston saka yung block. Purpose nga dyan ay gagamitan natin to ng buret para makita natin kung ilan yung displacement ng combustion chamber niya para masukat natin mamaya yung compression ratio. Tapos nga nung piston na yan ay lalagyan mo nga rin yung mga balbula kasi nga kahit na valve lapping yan para sigurado pa rin na walang lumusot. Yung buret nga pala ay kailangan nga natin yon para masukat natin yung compression ratio niya mamaya para malaman natin kung ilang octane ba ng gasolina ay gagamitin natin at kailangan natin makuha yung pang touring set na compression dahil hindi tayo pwedeng ma-over compression, baka magasgas kagad yung piston natin at madaling masira yung makina, kaya kailangan balanse lang to. Dahil hindi naman pang karera tong motor na to, pang araw-araw ko lang to nagagamitin, pamalengke lang naman tong motor na to, kaya dapat sigurado nga yung mga gagamitin mo dito. Paghigpit nga niyan ay ginamitan ko na nga rin ng torque wrench dahil nga copper gasket yan, baka masobrahan naman ng pisa yung gasket, magsumingaw naman. Pagkatapos noon ay papatayuin mo nga yung makina niyan, dapat medyo nakapaslanting yan para talagang mapuno ng tubig dun sa loob. So, hindi naman tubig yung gagamitin natin, alcohol yung gagamitin natin na yan. Nga yung buret, ayusin mo nga muna yan para mawala yung bula niya sa loob. Ulit-ulitin mo lang yan hanggang maubos yung bula doon. Pagkarga mo at may bula pa rin, itapon mo ulit tapos lagyan mo ulit. Madali lang naman gumamit yan. Ang gagawin mo nga lang dyan ay pupunuin mo lang yung chamber ng alcohol. Una nga yung pagtabas natin ng piston bago tayo nagburet. Tahan lang muna yon dahil halata naman na sobrang taas ng compression nun kaya nagbawas tayo. Naman ay sisiguraduhin natin, i-check natin na mabuti kung tama talaga yung tansya natin dahil kapag kulang pa rin ay matatabasan ulit natin yung piston kaya susukatin natin to mabuti. Sisilip-silipin mo nga lang yan kung ilan yung natirang tubig dyan tapos bibilangin mo kung pang ilan siya. May mga numbers naman yan dyan na nakalagay para masukat mo ng mabuti. Sukat mo nga, ilista mo, syempre baka makalimutan mo yan mamaya pagkatapos mong gawin. Kakuha nga natin ang displacement ng kanyang chamber ay babalik na natin ulit yung alcohol. Tapos doon tatanggalin mo ulit yung head para siguraduhin at kukumputin mo naman ngayon kung ilan na yung displacement nitong motor na to. Kung nga lang yung bore sa stroke niyan para makompute mo kung ilang cc na yung motor na to. So hindi nga kasali yung nasa may combustion chamber kasi nga iba naman yon, para sa compression ratio lang yon. Yung talagang kailangan mo sukatin yung bore sa stroke, talagang magko-compute ka nga dyan ng mano-mano. Pag
compute niyan ay simple lang naman, bore times stroke times pi. Yun lang naman ang kailangan. Kuha nga natin sa computation niya ay 244cc nga to. 144.6 yan, kaya pasok pa rin yan sa 245cc. Tapos yung compression ratio niya naman ay 12.3:1. Tante nga na malaman natin yung static compression ratio para alam natin kung anong gasolina yung gagamitin natin. Dahil kapag nakargahan mo nga yan ng unleaded na 92 octane lang, magnanaking yan, may chance nga na sumabog yung makina na yan. Dahil nga sa 12.3:1 yung kanyang compression ratio ay kailangan natin dyan ng 95 octane o premium na gas. Total melhor forma.